So, nung mga bata kami, pagka sleeping time na, so ihatid kami ni mama sa taas, sa kwarto, tapos she'll make sure na nakahiga na kami, hindi na kami manonood ng TV, ganyan, tapos sasabihan niya kami na matulog na kayo, wag na maglalaro, pumikit na, ganyan. Tapos may terrace sa labas na maliit lang naman. Tapos may bumbilya doon. Tapos walang kortina. Kaya yung sinag nung bulb sa labas, nung yung ilaw, pumapasok sa kwarto. Ngayon, yung pwesto namin noon, nakahiga na kami ng kapatid ko sa kama. Si mama, nagsasalita pa, nakatayo siya, nakaharap siya sa amin, nakatalikod siya sa bintana. So, yung silhouette ni mama, nagkakast doon sa pader. Well, that's normal, right? Pero yun nga, medyo syempre tinatakot niya kami, bata, matulog na kayo, ganyan-ganyan, baka kung ano bang makita nyo. Ito na naman, na tuwing may sinasabi si mama, may nangyayari nga, or nagkakatotoo. Alam nyo ba, dahil nga siya'y nakatalikod sa bintana, so kami ng kapatid ko yung nakaharap dun palabas, or dun nga sa bintana, where in the other side of that is yung terrace, kitang-kita ko na may dumaan na anino. From left, going to the right. Na sa right side, ang dulo nun is pinto. Yun yung pinto na pasukan, papunta sa kwarto, or kami, paglalabas kami papuntang terrace, dun dadaan. So, inisip ko, sino yun? Baka magnanakaw na umakyat sa fire escape, tapos, magta-try pumasok sa bahay namin. Pero, hindi ko na siya narinig na kumaluskos. Walang kumatok, walang nag-try na pumihit ng knob. Wala din naman akong narinig na tunog. Kasi kahit papano from the fire escape, medyo tatalon ka pa loob ng terrace. May tunog eh. 'Di ba? Tapos yung bintana, hindi siya totally sarado na nakalapat. Alam niyo yung bintana na luma, yung nabubuksan lang pa ganyan, hindi siya sliding glass window. Yung nabubuksan, hindi siya nakalapat. Kasi wala na kaming aircon. So, electric fan lang, plus umaasa kami sa medyo papasok na hangin from outside. So, dun sa pagitan ng window na nakabukas ng konti, wala akong nakitang form ng tao or kahit kulay ng damit, kulay ng skin. Parang dumaan lang yung anino from left to right. And I can tell na lalaki yun. Lalaki na matangkad na payat. So kahit nakatalikod si mama dun sa bintana, nakita niya kasi nga yung shadow niya mismo nagkakast dun sa wall eh. So yung may dumaan na anino, sabi niya, "Oh, ayan na. Sige na, pumikit na kayo." Sabi niya ganun. Pero hindi siya na-bother. Hindi niya naisip na magnanakaw. Bakit kaya? Parang she knows na it's something else. Sobrang kinilabutan ako. Nasa takot ko. Hindi nga ako nag-ayang bumaba eh. I think pumikit na lang ako nun or nagtalokbong. Tapos yung lakad pa niya, parang nakakaloko. Hindi siya normal na lakad lang ng tao ha. Imagine niyo yung taong nagtitiptoe, tapos lumalakad ng mabagal. Tapos may funny way pa siya ng paglakad, ng pag-move ng left to right. Yung alam niyo nakaganon siya. Yung nagsisneak. Diba? Na nakatiptoe ako. Yan. Parang Jim Carrey or something na nagalawan, ganon. So, I doubt kung may nang paprank. Kasi I'm very sure dun yun sa loob ng terrace namin. So, I never figured out ano yun, sino yun. Siguro ayoko na rin malaman. So, ayun, ang dami nangyayari sa bahay na yun. Kung tatanungin nyo, kumusta na ngayon? Well, renovated na siya eh. Wala naman kami nararamdaman sa house na yun. Pero, nung ginagawa siya, yung mga gumagawa doon, yung mga karpintero, sila yung mga sinasabi na may nagpapakita sa kanila, may nararamdaman sila, and all that. Ayun, marami pang kwento about that house. So, stay tuned.